Kamusta na po kayo lahat dyan and welcome back to my channel. Bago po tayo magsimula, kung bago lang po kayo dito sa Usapang Tito Manny, please hit on the subscribe button below pati na po yung notification bell para kayo po ay updated sa mga videos na ating i-upload. Mga balita po sa araw na to. Unang-una, breaking news. Inflation rate slowed down to 4.9% in October 2023 from 6.1% in September 2023. Pero marami po tayong mababasa pa rin mga comments. Ang mahal-mahal pa rin ng bilihin, dire-diretso ang pagtaas ng mga bilihin kahit na saan, palengke, supermarket o sa mga tindahan. Tapos sasabihin bumaba ang inflation rate. Intindihin po natin mabuti ang sinabi dito. Inflation rate slowed down. Bumagal po ang pagtaas ng bilihin. Hindi po sinabing bumaba na ang presyo ng bilihin. Bumagal po ito ng 4.9%. Siyempre dun sa mga ibang nagbabalita na ang gusto lang ay puro negative ang ibalita, iti-twist po nila yan. Sasabihin nila, wala namang pagbaba ng presyo. Ganun pa rin naman ang presyo ng mga bilihin. Bakit sasabihin na bumaba ng 4.9%? Well, baka naman ako ang mali. Pero ang pagkakaintindi ko dito sa slowed down ay bumagal po ang pagtaas ng bilihin. Kung nung mga nagdaang buwan ang bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin, ngayon po, tumataas man po siya pero hindi na po ganun kabilis. So siguro medyo stable ng konti. Siguro kung dati every 2 weeks tumataas ang presyo, pag ganitong sinabing slowdown, baka ngayon maging every 4 weeks na. Again, I may be wrong, pero yun po ang pagkakaintindi ko sa slowed down. Bumagal po ang pagtaas ng bilihin, pero not necessarily na bumaba na po ang mga presyo. Paano naman po bababa agad ang mga presyo? Apektado po tayo ng mga dalawang digmaan na nagaganap. Yung pong sa Russia-Ukraine na hindi pa matapos-tapos, saka ito naman sa Israel at saka sa Palestine. Ipagdasal po natin na sana sa lalong madaling panahon ay marisolbahan na po itong kanilang mga hidwaan. So kung tayo po ay nagbabasa ng mga balita, tayo po ay dapat maging mapagmatsyag at mapanuri. Dahil marami po sa panahon ngayon na magulo na nga, guguluhin pa nila ang isipan ng tao. Para sa akin po, dalawa ang klase ng pag-disseminate ng information. Yung pong negative saka yung positive. Example po, dito po sa isang balita sa The Manila Times, ang headline po niya, More Pinoys Doubt Philippines on Right Path. The percentage of Filipinos who believe the country is headed in the right direction had a double-digit drop. The latest survey by independent firm Okta Research showed. Conducted from September 30 to October 4, the poll found that the percentage of respondents who think the country is on the right track went down to 62% from 72% last July. It was the biggest percentage drop since October 2022, Okta said Monday. So dito po sa balitang ito, yung pong negative ang kanilang binibigyan ng diin. Dahil double-digit drop daw ang nangyari from 72% to 62%. Pero kung titignan mo, 62% ay nasa majority. Tingnan naman po natin doon sa isang nagbalita. Galing naman po ito sa GMA News Online. 62% of Filipinos believe Philippines is headed in right direction. Galing din po yan sa Okta survey. Actually, pareho po yan galing sa Okta survey. Majority of Filipinos still believe that the Philippines is headed in the right direction, according to a recent survey conducted by Okta Research. In its Tugon ng Masa survey for the third quarter of 2023, 62% of respondents said that the country was headed in the right direction. However, this was a 10% drop from the second quarter result. So kung titignan po natin, ito naman pong balita galing sa GMA News ay nasa positive side. Samantalang sa kabilang dyaryo, yung Manila Times, sila naman po ay nasa negative side. Although kung tutuusin naman, pareho naman silang tama.
Kaya lang siguro para sa akin, mas gugustuhin ko magbasa ng ganito mga positive na mga balita. Dahil nga po, para naman ma-uplift tayo, alam po natin, mahirap po ang buhay ngayon. Doon sa mga digmaan, yung ating problema with China, yung pagtaas ng mga bilihin, at sa global inflation. So hindi ba mas maganda yung makabasa ka ng mga balita na magtataas ng iyong moral, na pwede mo pagsabihin na ay, may pag-asa pa. Hindi yung puro negative na nga ang nasa isip natin. Pagbukas mo pa ng dyaryo, pagtingin mo sa mga balita, yung pang-negative na balita ang bubungad sa'yo. Samantalang pareho lang naman po sila ng binalita. Wala naman pong nagsinungaling sa kanila. Wala naman pong fake news dito sa dalawang balita. Yung isa sinabi, 62% of Filipinos believe Philippines is headed in right direction. Tapos yung kabilang balita naman, more Pinoys doubt Philippines on the right path. So nasa atin na po yan kung anong klaseng balita ang gusto nating basahin. Yung po bang mag-uplift ng ating moral or yung lalong magda-down sa ating pakiramdam. During these hard times, kailangan po natin ng positivity. Tuloy po tayo sa mga balita ngayon. Nagsalita si Senator Bato de la Rosa. Dahil nga po noong mga nakaraang araw nung nagsalita po si General Browner tungkol sa destabilization efforts. Ang sabi po ni Senator Bato de la Rosa sa Inquirer.net, Senator Ronald Bato de la Rosa vowed on Tuesday that he would not join any destabilization plot, saying only fools would support such a bold move. Dahil hindi nga po ba, dahil sa balitang yun, medyo nadadawit ang pangalan ni former President Rodrigo Duterte dahil nga po sa kanyang mga unang pahayag sa kanyang call for civil disobedience, tapos biglang nagkaroon ng destabilization efforts na issue. So hindi po maaalis na isangkot nila ang pangalan ni former President Rodrigo Duterte. At alam naman po natin, itong si Senator Bato de la Rosa ay kilalang maka Rodrigo Duterte. So ito po, nagsalita po siya, he vowed that he would not join any destabilization plot at sinabi niyang mga siraulo lang ang sasali dito. Sabi pa niya, paano naman kami susuporta? Magsuporta yung partido ng destabilization effort? De la Rosa belongs to PDP laban being headed by former President Rodrigo Duterte. Sabi pa niya, magsuporta? Alam mo, ang magsuporta, siraulo. Kung magsuporta man kayo, siraulo ang magsuporta. Diin pa ni De La Rosa. Paliwanag pa po ni Senator Bato na isang dating retired general. Mahirap nga mag-launch ng destabilization kung nasa active or in service ka pa. How much more kung retired ka na? Anong capability mo? Kung retired ka na, all you have are words of wisdom. Hanggang words of wisdom ka na lang pero wala ka ng capability na mag-distab na yan. He also doubts whether retired military officers could still convince those in the active service to support a destabilization move since they are expected to follow the present leadership. So ang kanyang huling salita, hindi ako sasali dyan. Hanap ka lang ng problema, hanap ka ng sakit ng ulo. So coming from Senator Bato de la Rosa, siraulo lang daw po ang sasali dyan sa destabilization plot na yan. Speaking of former President Rodrigo Duterte, may buwelta din po siya sa sinabi ni Speaker Martin Romualdez na itong si Romualdez ay naninindigan at ipaglalaban ang kanyang institusyon. Sabi po dito sa GMA News Online, Duterte, if Romualdez is telling the truth, then good for us. Former President Rodrigo Duterte said it was well and good if Speaker Ferdinand Romualdez was telling the truth about standing up for the integrity of the House of Representatives. Duterte, in his SMNI television show Gikan sa Masa para sa Masa, made the response over Romualdez's earlier vow to fight those who seek to malign the House. Senior Deputy Speaker Dong Gonzales of Pampanga on Monday also indicated that Duterte was the one who maligned the House under Romualdez's leadership. Sabi po ni Duterte, kung ang sinasabi niya ay totoo, edi maganda, wala tayong problema. Duterte also said he did not harbor any resentment for Gonzales
who resigned as PDP Laban member and PDP Laban treasurer before naming Duterte. Sabi pa po ni former President, he would be fine if he would remain the only member of the party. I respect his decision. I would encourage those who are not in tune with us. You are always welcome to go out. We can field fresh personalities or faces para po sa May 2025 elections. We can always rebuild. If it is in tatters, we can rebuild the party anytime. Ang importante kasi dyan, inyong prinsipyo. So, ganun po talaga yun eh. Lahat naman tayo may prinsipyo eh. Hindi man magkakapareho, magkakasalungat kung minsan, kailangan po nating respetuhin ang bawat prinsipyo ng bawat isa. So sinasabi din naman ni former President na kung ayaw nyo, na kung kayo ay not in tune with them, dito sa PDP Laban, you are always welcome to go out. At kahit na mag-isa na lang daw siya sa kanyang partido, itatayo pa niya at itataguyod ito. And speaking of the House of Representatives, tuloy-tuloy pa po ang drama dyan sa Kamara. Ayon naman po sa CNN Philippines, House ousts Arroyo, Ungab as deputy speakers. The House of Representatives on Tuesday removed former President and Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo and Davao City Representative Isidro Ungab as deputy speakers. They were replaced by Isabela Representative Antonio Tonipet Albano and Lanao del Sur Representative Yasser Alonto Balindong. House Majority Leader Manuel Jose Dalipe said Arroyo and Ungab were the only deputy speakers who did not sign a resolution intended to defuse threats against the lower chamber. So hindi pala pumirma itong dalawang to sa resolution ng House. Ano kaya ito? Parang loyalty check? Dahil sabi po ng House Leader, the decision stems from the fact that out of the 9 deputy speakers, only Deputy Speakers Macapagal Arroyo and Ungab chose not to sign a pivotal House resolution sponsored by the entire leadership. Ano naman kaya ang mga dahilan ng dalawang ito? Bakit hindi sila pumirma? Ayon po dito, Ungab, a friend of the Vice President, said he accepts the decision of the House leadership without any rancor nor bitterness and stressed that he supports the current administration. Dito naman po kay Arroyo, last May, Gonzales replaced Arroyo as senior deputy speaker following rumors that the former president was linked to an alleged ouster plot against Romualdez. Arroyo has denied the rumors. At ang alam ko, ang dahilan naman ni former President Gloria Macapagal Arroyo ay siya daw po ay nasa ibang bansa. Kaya lang, wala bang way para makontak ng mga members ng House si former President GMA at tanongin ano ba ang iyong stand dito sa pinapipirma naming resolution? Hindi ba nila pwedeng tanongin si GMA kahit na nasaan man siyang lupalop ng mundo? O ano ba Representative Gloria, ikaw ba ay pipirma dito or hindi? Hindi ba ganun lang kasimple yun? Parang hindi naman kapani-paniwala na dahil lang siya ay nasa abroad kaya hindi siya nakapirma. Alam naman po natin na malapit po sa isa't isa si former President Gloria Macapagal Arroyo at si VP Sara. So, alam na this. Although naglabas na po ng statement si former President and now Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo, sabi niya po rito, some people told me that I was stripped of the Deputy Speaker title because I did not sign House Resolution number 1414 that expresses support for the leadership of Speaker Martin Romualdez. I was abroad when the resolution was signed, so I was unable to sign it. In any case, that resolution does not contain anything new for me because I have always supported his leadership as Speaker. There is always intrigue in politics, often petty. If some intriguers were able to convince Speaker Romualdez of the falsehood that I do not support his leadership in the House, then there is nothing I can do. But even as an ordinary congressman, I will remain true to my word to President Marcos Jr.
I will continue to support his preferred man for House Speaker, and that is Speaker Martin Romualdez. Having made myself clear, I think we should now move on to more pressing national concerns. So ayan po, nagsalita na si Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Nasa sa inyo na po kung maniniwala kayo o hindi na sinusuportahan niya si Speaker Martin Romualdez. Pero ang alam ko talaga, suportado pa rin niya si President Bongbong Marcos. Pero ang hindi ako naniniwala talaga ay yung dahil wala lang siya sa Pilipinas, nasa abroad, kaya hindi siya nakapirma. Pwede naman nilang kontakin or the other way around. Pwede naman kumontak si Congressman Arroyo dito sa mga taga-house at sabihin, oh, count me in, pipirma ako dyan, kaya lang wala lang ako dyan. Hindi po ba? Parang napakababaw ng dahilan na kaya lang siya hindi nakapirma ay dahil wala siya sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo? Yan po kasi pagpirma ng resolution na yan, showing support for Speaker Martin Romualdez, ay nag-ugat po yata doon sa mga pahayag ni former President Rodrigo Duterte. Isa yung kanyang death threat di umano kay Franz Castro sa kayong kagustuhan ni former President na maglabas ng accounting itong House of Representatives. At balik po tayo kay former President. Balita naman po galing sa Inquirer.net. NTC asked to probe ex-President Duterte TV network over death threat. Makabayan Black lawmakers are seeking a probe by the National Telecommunications Commission on fake news peddling, red tagging, and grave threats allegedly made by former President Rodrigo Duterte through Sunshine Media Network International o yung pong SMNI. Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, and Kabataan Party List Representative Raul Manuel filed late Monday House Resolution number 1424 condemning the supposed acts committed by Duterte and the SMNI as violations of journalism standards and other existing laws which would merit the NTC's actions. In their resolution, the Makabayan Black members cited the October 11 episode of the Gikang sa Masa para sa Masa program hosted by Duterte and SMNI owner Apollo Kibuloy, where the former president allegedly issued a death threat against Castro, whom he accused as being a member of the New People's Army. So, I'm sure, welcome itong development na to kay ex-President Duterte. Yan nga po ang maganda eh. Tulad na lagi kong sinasabi, kung meron kayong mga nakikitang mga anomalya o kamalian, idaan nyo po sa proper courts. Magdemanda kayo, magsampa kayo ng reklamo tulad ng ginagawa nitong tatlong ito. As usual, sila Castro, Brosas, and Manuel. Para po magkaalaman na ito yung gusto ko eh. Para hindi na lang puro na lang pataasan ng boses or paingayan na tendency paniwalaan ng tao. Eh kung ganito, idadaan nyo sa proper courts, magdemanda kayo at doon malalaman ng taong bayan kung sino ang papanigan ng korte. Eh di mas maganda, malalaman natin kung sino ang nagsasabi ng totoo or hindi. And speaking of ganito mga demanda, nalaman na po natin na nagsampa ng complaint itong grupo ni Barry Gutierrez, yung pong spokesman ni former Vice President Leni Robredo, at ang gusto nilang mangyari ay isaoli ni Vice President Sara Duterte yung 125 million pesos na confidential funds. Sumagot po si VP Sara dito po sa GMA News Online, Sara Duterte hoping confidential fund issue ended by SC Wisdom. Vice President Sara Duterte has welcomed the chance to tackle the legality of the transfer of 125 million pesos in funds from the Office of the President to the OVP in late 2022. Duterte issued a video statement hours after several individuals on Tuesday asked the Supreme Court to declare the transfer unconstitutional. Sabi po ni VP Sara, malugod po naming tinatanggap ang pagkakataong talakayin ang legalidad ng paglilipat ng pondo. Umaasa kami na ang dunong ng Korte Suprema ay magiging daan upang tuluyang matapos ang usaping ito.
So ayan po, susubaybayan natin itong mga kasong isinampa laban kay VP Sara at saka yung isasampa ng tatlong Makabayan Black against kay former President Rodrigo Duterte. So maganda po yung mga ganito na kung meron kayong mga reklamo o sa tingin nyo merong ginawang anomalya yung ating mga tao sa gobyerno, magsampa na lang po kayo ng demanda ora mismo at huwag pong padaanin sa social media dahil nalilito lang po ang isipan ng taong bayan. So dyan po natin malalaman kung meron niya bang pagkakamali si former President Rodrigo Duterte, lalo na po si Vice President Sara Duterte, or malilinis kaya ang kanilang mga pangalan. At bago po ako magpaalam, iniimbitahan ko po kayo, lalo na po yung mga bago lang sa aking channel, bisitahin niyo po yung isa ko pang YouTube channel, yung Tito Manny TV. Medyo less toxic po ang pinag-uusapan namin doon dahil we talk about mga kaganapan in and out of show business. Although, toxic din po ang show business, pero hindi naman po kasing toxic sa politika. What are your thoughts about our topics for today? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.